Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Peter chapter 4 verse 8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Ang mabuting balita ng pag-ibig. Bakit kailangang ipangaral ang mabuting balita ng may pag-ibig? Kasi po ang pag-ibig po ang gamot, ang solusyon sa kasalanan. Yan din po sinasabi ni Apostle Paul sa Galatians chapter 5 verses 13 hanggang 14. You, my brothers, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the sinful nature. Rather, serve one another in love. The entire law is summed up in a single command: love your neighbor as yourself. So dito po sinasabi ni St. Paul, para mapagtagumpayan po natin ang isang makasalanang buhay, kailangan po mamuhay tayo ng may pag-ibig sa ating kapwa. So kadalasan po, pagdating sa pangangaral ng mabuting balita, alam na po natin yan. Marami po sa atin hasana pong mangaral ng mabuting balita. Alam na po natin yung ABCs ng salvation. Pero nakapagtataka, bakit maraming tao pa rin ang hindi natin naaabot? Isa siguro sa malaking katanungan sa ating isipan, ipinapangaral naman natin yung mabuting balita. Bakit ganun? Ang dami pa rin tao ang nananatili sa kasalanan. Kasi po ang mabuting balita po dapat ipangaral ng may pag-ibig. So, unang-una dapat makita natin na sa evangelism, mahalaga po na ipangaral natin ang katotohanan ng may pag-ibig. We must learn to speak the truth in love. Ngayon, kung naalala nyo po, may isang kwento po sa Biblia sa Luke chapter 7, verses 36 to 48, kung saan ang ating Panginoong Hesus ay inanyayahan ni Simong Pariseo sa kanyang bahay. At doon po ay pumasok ang isang babaeng makasalanan. At ang ginawa po ng babaeng ito ay kanyang hinugasan ng kanyang luha ang paa ng Panginoon at pinunasan ng kanyang buhok ang paa ng Panginoon at binuhusan ng pabango ang paa ng ating Panginoon. Kaya dito makikita nyo po doon sa verse 39, si Simon Pariseo, nag-iisip siya, sabing ganoon. Bakit ganito? Kung talagang propeta ang Panginoong Hesus, bakit hinahayaan niyang hawakan siya ng makasalanan? Ngayon, alam niyo po, si Simong Pariseo ay kalarawan po ng karamihan sa atin, lalo ng mga church people. Masyado tayong allergic sa mga sinners. Kasi akala natin mas banal tayo sa kanila. Pero sa totoo lang po, saan po ba natin mahuhuli ang isda? Kailangan tayo po ay lumabas para maabot natin sila. Hindi natin mahuhuli ang makasalanan sa loob ng simbahan. At katulad ni Simon, wala tayong idea ng pag-ibig ng Diyos. Kaya ang iniisip natin, kung talagang banal ang church, dapat hindi yan napupuntahan ng mga taong makasalanan. Pero anong sabi ng Panginoon? Ang tao may sakit. At ang may sakit nangangailangan ng manggagamot. At yan ang dahilan kung bakit naparito po ang Panginoong Hesus. Kaya sa Biblia, mapapansin nyo po, ang ating Panginoong Hesus po nakipag-associate sa mga taong makasalanan. At marami sa kanila ang nabago ang buhay. Kasi sa totoo lang po, na-touch sila ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya dito po sa Luke chapter 7 verse 47, makikita nyo, pinaliwanag ng Panginoong Hesus kay Simong Pariseo isang mahalagang katotohanan. Kaya nagmamahal ng lubos itong babaeng ito dahil naranasan niyang mahalin siya ng Diyos. Pinatawad siya sa kanyang maraming kasalanan. At yun dapat ang makita nating idea sa pangangaral ng mabuting balita, mga kapatid. Baka sinubukan na natin yung maraming paraan, pero hindi natin ipinapangaral ang mabuting balita ng may pag-ibig. Ako po, nakakita po ako ng maraming tao na binago po ng pag-ibig ng Diyos. Mga tao na masasabi nating mali ang pamumuhay, immoral,
ang mga tao na mapapahamak na, ano po, dahil sa kanilang mga ginagawa. Pero nung naranasan nilang sila'y mahalin, unawain, at pangaralan ng mabuting balita, ngayon, naglilingkod po sila sa church. Yan din po ang naganap sa Biblia. Ano po? Makikita natin na maraming mga tao katulad ni Mary Magdalene, ano po, si Matthew na tax collector, si Zaccheo, ano po, yung Samaritan woman. Kaya yan lumapit sa Panginoon, maging itong babaeng ito na binabanggit ko dito sa Luke chapter 7. Kaya lumapit sa Panginoon yan kasi naramdaman nila at naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Ano po? Kaya alam niyo po, kung ipapangaral lang natin basta-basta ang mabuting balita ng walang pag-ibig, yung tinutukoy ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1, na parang batingaw lang na umaalingaw-ngaw. Kailangan po makita natin ang tao sa pamamagitan po ng pag-ibig. Kailangan po bago natin sila pangaralan, mahalin muna natin sila, unawain muna natin sila, nangangailangan sila ng gamot. At yung gamot ay ang mabuting balita na ipapangaral natin ng may pag-ibig. Tandaan niyo po, ang gospel is about the love of God. Kaya sabi sa John 3:16, for God so loved the world. Pangalawa po, lagi nating iisipin na kahit anong daming kasalanan, kaya yang pawiin ng pag-ibig. Ano po? Kaya dapat po, pagka nangangaral tayo ng mabuting balita, don't give up on people. Kasi ang pag-ibig, hindi po yan nag-give up. Ano po? Love never fails. At higit sa lahat, ano po, ang totoong mensahe ng Pasko, ano po, ay pag-ibig. Kasi every time na pinapangaral po natin ang pag-ibig, nagkakaroon po ng pagkakataon ng tao na makalapit sa Diyos at maligtas. Kaya in the midst of turmoil, war, ano po, at mga krisis na nagaganap sa buong mundo, lagi nyo lamang pong iisipin, love is still the answer. Pag-ibig pa rin ang sagot sa kasalanan, sa problema ng tao. So again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.